kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Bayan, magsiawit na bayan, inagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong ating ginugunita si San Justino, isang martir, ating pong panindigan ang ating pananampalataya at ang paggawa ng kabutihan kahit na po ito ay puno ng pagsubok at disiplina. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na magdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantay ang pagkilala kay Hesus Kristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin
Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimula magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntan niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban na mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari ay nagpapunta ulit ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang yun. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanya minamahal na anak.
Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinungaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at siya'y umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga mga kapanalig. Patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at nasa unang araw po tayo ng buwan ng Hunyo at sinalubong po tayo ng malakas na ulan kaninang madaling araw. Sana po sa mas maraming parte maramdaman ng ulan, lalo na po dun sa matagal-tagal panahon ng hindi dinadalaw ng ulan. At yung tama lang po dami, yung tamang dami lang po ng ulan. Napakaganda pong pagtuunan natin ng pansin ang ginawa ni San Justino. Si San Justino, mga kapatid, ay bago-bago pa lang, inihahanda pa lang po sa pagiging ganap na Kristiyano. Subalit, nag-uumapaw po ang kanyang pagmamahal sa pananampalataya na naging po siyang tagapagtanggol ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Dahil maganda po ang kanyang background sa filosofiya, hindi po naging madali na tibagin ang kanyang mga argumento pagdating sa katotohanan ng ating pananampalataya. At hindi po siya natakot kahit na mga hulugan ito na manganib ang kaniyang buhay. At yan po nga naging dahilan kung bakit naging po siyang saksi sa pananampalataya sapagkat patuloy niya pong ipinaglaban ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Bagay na dapat ginagawa nating lahat. Lahat po tayo. Hindi yung, ay basta ako, Katoliko ako. Hindi po. Dapat naintindihan po natin ang ating pananampalataya. At yung mga tanong ay yung mga bagay na hindi natin ganap na naintindihan, magsaliksik po tayo. Magsaliksik po tayo at magtanong doon sa mga dalubhasa sa mga naturang bagay. Ito man ay may kinalaman sa salita ng Diyos, sa doktrina, sakramento, sa batas ng simbahan, at marami pang iba. Huwag po tayo makontento na Katoliko tayo. Dapat naintindihan po natin ang ating pananampalataya. Kaya nga po paalala po ni San Pedro Apostol sa pagbasa, ang pagpapala at kapayapaan na sumasa atin, bunga ng ating pagkilala kay Jesus, ay dapat araw-araw natin itong isinasabuhay at tinutulungan natin ang ating kapwa upang masupil ang hindi magandang katangian na mayroon ng ating mga sarili. Ang una nating susupilin ng ating mga sarili, dadagdagan po natin ang disiplina. At kapag nagawa po natin yun, pwede nating turuan din ng ating kapwa na gawin ang pagdidisiplina, pagmamalasakit at pag-ibig. Hindi natin maibibigay sa ating kapwa ang anumang wala tayo. Kailangan magkaroon muna tayo ng pag-ibig, tunay na paglilingkod, katapatan at disiplina sa sarili na matulungan natin ang ating kapwa sa mga ganong bagay. Talinhaga po at napakaliwanag, kaya nga po nag-react ang mga
ang mga matatanda ng bayan, ang mga tagapamuno ng mga Hudyo, dahil alam na alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Ang pisaan ang ubasan, ang pisaan, ang tore, yun po ay sumasagisag sa bansang Israel. At siyempre, ang mga pinadala ng may-ari ng ubasan para kunin ang kanyang bahagi pagdating ng anihan ay ang propetang ipinadala sa iba't ibang panahon na pawang ginawa ng karahasan. Wala naman pong propeta na pinadala ang Panginoon na hindi ginawa ng karahasan at humantong sa kamatayan ang kanilang wakas. At sa kahuli-hulihan ang pinadala na nga po ang ating Panginoong Hesukristo at ganun din po ang tinanggap niyang pagtrato. Kaya nga po, nabuksan doon sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil, ang kagandahang loob ng Diyos sapagkat ang una niyang pinili, inibig, iningatan, tinanggihan o tumanggi na tanggapin ang kanyang paanyayang pag-ibig at paglilingkod. Pero iwan po muna natin sandali, mga kapanalig, ang tungkol sa kahulugan ng talinhagang ito na pangunahing tinutukoy ay ang bansang Israel at ang mga lingkod, pangrelihiyon dito. Tingnan po natin ito sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili. Iniligay tayo ng Diyos sa daigdig na ito. Sa daigdig na ito. Ang daigdig na ito ay ubasan din. Hindi lang tayo dito nilagay ng Diyos ng ganun-ganun na lamang. Binigyan niya tayo ng talino, binigyan niya tayo ng kalayaan, binigyan niya tayo ng kakayahan, ibang uri ng kakayahan na dapat paunlarin natin at patuloy na gamitin sa kabutihan. Pero marami po sa ating pinabayaan ito, hindi inintindi, hindi pinansin, pinagwalang bahala. Kaya hindi po naging mabunga ang ating buhay. Pag sinabi po kung hindi mabunga, hindi lang po ito nangangahulugan na hindi malaki ang ating kita. Minsan po kasi ang akala ng mga tao, napakamabunga ng iyong buhay kasi nga matagumpay ka sa pinili mong larangan, malaki ang bahay, may mga sasakyan ka, nakapag-coding, mamimili ka kung alin doon ang hindi coding. Hindi po yun, hindi po yan sukatan ng pagiging mabunga ng buhay ng isang tao. Nagiging mabunga po ang ating buhay kapag punong-puno po ito ng mga katangian na naghahatid ng inspirasyon, tulong, pag-asa, kagaanan sa kapwa-tao. Sa kapwa-tao. At yan po ang hihingin sa ating bunga pagharap natin sa Diyos. Biniyayaan kita para maging bahagi ng daigdig na ito. Nilagay kita sa isang pamilya, sa isang pamayanan, may pananampalatayang itinanim sa iyong puso. Ano ang ginawa natin matapos ang lahat ng ito? Huwag na po natin kalimutan, mga kapanalig, na ang buhay natin na ito, bagamat ito ay regalo mula sa Diyos, ay may pananagutan po tayo sa nagbigay ng handog na buhay na ito. Mayroon po tayong dapat gawin upang hindi lang matulungan ang ating sarili, kundi magkaroon po tayo ng kontribusyon, magkaroon po tayo ng bahagi sa mundong ating ginagalawan at sa simbahang ating kinabibilangan. Haharap po tayong lahat sa Diyos at napakaganda pong sa pagharap natin sa Kanya, may maiaalay po tayong bunga ng pag-ibig at paglilingkod. May maiaalay po tayong matuwid na buhay. May maiaalay tayong paglilingkod sa iba't ibang antas at sa iba't ibang kakayahan. Saan man po tayo dalhin ang ating kapalaran, palagi pong meron tayo magagawa sa buhay na ito. Huwag pong matukso mag-isip na kapag sobrang talino mo, doon ka lang may magagawa. Kapag sobrang yaman mo, doon ka lang makakabahagi ng tulong. Hindi po. Sa kasalukuyan nating kalagayan, sa kasalukuyang katayuan natin sa lipunan,
pwede po tayong gumawa ng mabuti at makatulong sa kapwa. Hindi hinihingi ng Diyos sa atin ang imposible. Ang hinihingi at inaasahan ng Diyos sa atin ay yung kaya nating gawin at ibigay ayon sa ating katayuan. So po, ang tagal pang iniintay pa natin na kung ano. Kapag hindi po tayo kumilos ngayon, wala po tayong maiambag sa lipunan, sa simbahan. At baka abutan po tayo ng pagsusulit, pagharap natin sa Diyos, at wala tayong maihahandog sa Kanya. Mabubokya po tayo. Nakakalungkot po na wala tayong may ambag sa Kanya, may ialay na gawa kapag tayo ay humarap na sa Kanya. Amen. May pagninilay na hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-alalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating mga pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig namin itinataas sa iyo ang aming makahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At lumbay, bawat pangarap naming taglay.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong soberanbanan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling magabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Baba
at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagpaalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang piging na walang hanggang kaligtasan, mapuspos nawa ng kagalingan, alinsunod sa itinuro ng martir ni si San Justino, naway manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat na makaloob na mga tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa
sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin na lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang huling bendisyon, nais ko pong batiin ang mga nakasama ko po sa Lubo, Batangas, partikular po sa Porok Maligaya 1, Barangay Banalo. Sila po ay nagdiwang kahapon ng pagtatapos ng Flores de Maria at ito po ay punong-puno ng sigla, saya at pagtutulungan ng pagkakapitbahayan. Ito po ay kanilang ika-50 taon na pagsasagawa ng magandang tradisyon sa ating simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon At suminyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon.